Ayon sa NKTI, tinatayang nasa humigit kumulang na 2.3 milyon na Pilipino ang kasalukuyang mayroong sakit na CKD o isang Pilipino kada oras ang nagkakaroon ng sakit sa bato. Ano ang chronic kidney disease o CKD? Ang chronic kidney disease o CKD ay ang unti-unting pagkawala ng kakayahan ng ating kidney o bato para mag-alis ng dumi at likido mula sa ating dugo. Kapag nangyari ito, ang mga nakakapinsalang dumi at likido ay magsisimulang maipon sa ating katawan na magiging sanhi ng hindi magandang pakiramdam at pagkasira ng iba pa nating organs. Ang palatandaan ng malalang sakit sa bato ay hindi madaling matukoy. Kadalasan, ang mga senyales ay lumalabas kapag sirang-sira na ang mga bato. At kabilang sa mga nararanasan ng pasyenteng may sakit sa bato, panghihina o madalas na pagkapagod, pamamanas ng muka sa palibot ng mga mata at mga paa, lalo na sa umaga, panunuyo at pangangati ng balat, madalas na pagkakaroon ng impeksyon, ang pagkain ng masyadong maalat, proseso at matatabang pagkain ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng CKD. Kapag hindi naagapan ang mga sanhi ng chronic kidney disease tulad ng diabetes, high blood pressure at iba pang kondisyon, unti-unting humihina ang paggana ng mga bato. Sa mga malalang kaso, umaabot ito sa end-stage kidney failure or chronic kidney disease stage 5. Kung saan halos hindi na kayang magtrabaho ng mga bato para linisin ang dugo. Sa ganitong yugto, kinakailangan na ang mas malalim na uri ng paggamot. Dalawa ang pangunahing opsyon, dialysis o ang tinatawag na kidney transplant. Ang kidney transplant ay isang operasyon kung saan pinapalitan ang sirang bato ng isang malusog na bato mula sa donor. Mas pinipili ito ng marami dahil mas maganda ang kalidad ng buhay kumpara sa habang buhay na dialysis. May dalawang klasifikasyon ang living organ donation, at ito ay ang living-related donor at living non-related donor. Ang donor sa living-related ay may kaugnayan sa tatanggap ng bato o kamag-anak niya ang recipient hanggang sa ika-4 na antas ng kapagkapatiran sa dugo. Sila ay maaaring mga magulang, anak, kapatid, pamangkin, tiyo, tiya, o unang pinsan. Sa living non-related donor naman, ay hindi magkaugnay ang recipient at ang donor ng kidney. Ngunit, may naitaguyod na emosyonal at panlipunang relasyon ang dalawang panig, tulad ng mag-asawa, kaibigan, kasamahan, pamilyang nag-ampon, malayong kamag-anak, o employer-employee. Paano kung wala akong donor o wala akong kamag-anak na nais maging donor? Maaari ka pa rin magkaroon ng donor sa pamamagitan ng Deceased Organ Donation. Ang Deceased Organ Donation Program ay isa sa mga programa ng gobyerno para mabigyan ng pag-asa at tsansa ang mga pasyenteng dinadialysis upang sumailalim sa kidney transplantation. Ang DOD o Deceased Organ Donor ay isang taong nadeklarang patay na ng doktor, brain dead, pumasa sa medical na pagsusuri, at pinahihintulutan ng kanyang pamilya na i-donate ang kanyang mga organs. Ang mga taong nadeklarang brain dead ng mga doktor ang nagsisilbing mga donor sa mga taong walang makuhang donor. Sila ang mga taong nagkaroon ng matinding trauma sa utak, malaking pagdurugo na hindi na kaya ng kahit anong medikal na pamamaraan. Sila din yung mga taong naaksidente at nagkaroon ng matinding tama sa kanilang ulo na ikinasanhi ng pagkamatay ng kanilang utak at nananatiling nakadepende sa makina para huminga. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o bisitahin ang aming page.